When it comes to legal solutions, count on attorney Rhoda Yabez Alvarez. Whether you're facing immigration, family, or business legal issues, we provide solutions that matter. I'm attorney Rhoda Yabez Alvarez. Today, Cheryl shares how she became an overstay despite the legal ramifications and how our law office was able to help her regain her legal status. Let's watch her. Ako si Cheryl Balberona, taga Kalinga sa Pilipinas. At dito ako ngayon sa Hawaii, dito sa Haleiwa. Nakapunta ako dito sa Hawaii kasi may nakapagsabi sa mama ko na may farm training na papunta dito sa US, dito nga sa Hawaii. Kaya pumunta ako ng school, nag-inquire ako, so totoo, nag-apply ako. Nung pagkatapos ng one year training sa J1 visa, nakapag-desisyon ako na hindi na bumalik kasi hirap ng buhay sa Pilipinas. Yeah, parang para sa akin, para hindi ko maano yung oportunidad na makakuha ng job. So, nag-decide ako na mag-stay dito. Kasi kulang talaga yung yung kita. Talaga nakipagsugal na talaga ako kasi nga mahirap. Hindi kami kaya hindi kaya ng mga magulang namin na buhayin kami. So, nag-decide ako na mag-stay. Sinugal ko talaga yung buhay ko dito. Kasi wala akong maasahan sa Pilipinas, wala akong trabaho. So, nag-stay ako dito. Sinugal ko yung sarili ko. Alam ko na hindi pwede. Kumbaga, illegal na mag-overstay ako dito. Pero, pinursige ko talaga yung sarili ko na mag-stay ako, mag-overstay ako. Nung nag-expire na yung yung visa ko, natakot talaga ako. Kasi hindi ako, sa sobrang takot ko, hindi na ako makalabas. Kasi pag makakita ka ng mga pulis, natatakot ka. Pag magpapadala ka ng mga pera, kailangan yung mga information mo, natakot din ako. Tapos, syempre, mga pamilya ko sa Pilipinas, natatakot din, baka ma-deport ako. Ganun, so, doon lang talaga ako sa farm. And, kasi alam ko mali yung ginawa ko. Pero, naging positive lang talaga ako na alam kong maitatama ko yung maling ginawa ko. Ayun naman nakapagsabi na sa akin na co-worker ko na itry mo mag-inquire kay attorney Rhoda Alvarez. So, ginawa ko yun. Mahirap ang buhay dito sa Amerika. Kasi pag hindi ka magtrabaho, ang babagsakan mo homeless. So, kailangan mo magpursige, magtiyaga. Talaga, dinanas ko lahat ng mga yun kasi mahal mo nga sa buhay. Kailangan mo talaga magtrabaho. So, kinaya ko, tiniis ko lahat ng mga yun, paghihirap, mga pagtitiis. At pag trabaho ka, doon ka na sa kahit na umulan, under the sun, andun ka pa rin nagtatrabaho. So, may hirap talaga. Ilang taon na ako dito, ilang taon na ako na nag-overstay. Gustong-gusto ko na umuwi. Kasi miss na miss ko na talaga. Gusto ko silang mayakap. Iniwan ko yung anak ko na magdadalawang taon pa lang ngayon, 9 years old na siya. So, nahanap ko si Attorney True Friends. Yeah, may nakapagsabi sa akin na itry mo si Attorney Alvarez. So, tinulungan niya ako, ginabayan niya ako para maayos yung mga papers ko at nagtagumpay nga kami. Kaya dito nakakuha na ako ng green card. Masaya na ako, kakukuha ko lang yung green card ko last year, August 2018. Tapos ngayon, dito na ako, tapos meron na akong legal na trabaho. Sobrang saya ko kasi sobrang saya ako at sobrang thankful ako kay God tsaka kay Attorney Rhoda Alvarez kasi nga malapit ko nang makamit yung tagumpay na hinahangad ko. One size doesn't fit all. There are many cases where Filipinos find themselves out of status, but each case is different. If you find yourself in this situation, the best thing to do is to consult a qualified attorney. We can help. Call us today.
Call the law offices of Attorney Rhoda Yabez Alvarez today. 589-7380. 589-7380.